yun pala yun. Kasi yung iba, pag meron nga iba hanggang, halimbawa, 65. Pag 65, hindi ka na pwede mag-avail ng insurance. Hindi ka na mag-avail kasi habang tumataas ang age mo, the possibility na magkasakit ka, tumataas. Yan. That's why, mas pinakamaganda magkuha ng insurance, bata ka pa. Bata ka pa. Then of course, hindi rin bata ka, kaya mo mabayad. Kasi kung hindi ka magbayad, sayang na yung pagbayad mo. Diba? Sayang yung binayad mo kasi makancel yung insurance mo kung hindi ka na magbayad. Kasi monthly yan eh. Monthly, annually, yearly, magbayad ka. Parang excess money. Excess money mo na instead na bumili ka ng kape, o yung kape mo, may mga iba dyan na mga sosyalera, kahit maliit lang sweldo, kailangan talaga yung sa coffee shop bibili. Magkano yung coffee shop? Isang kape lang, 200 pesos, 150 pesos. What if yung kape mo sa mga sikat na mga coffee shop, huwag ka nang bumili doon ka lang magkape sa bahay mo, 10 piso lang. Kesa bumili ka ng 200 pesos na kape. Tapos yung 50 pesos doon, ilagay mo sa insurance. Or at least, kung magkasakit ka, may mahugot ka. Paano kung magkasakit ka? Kaya, unlike sa other country, pag magkasakit doon, ang government natin ang nagbabayad. Ang government nila ang nagbabayad. Magkasakit ka doon, may mga matatanda, magkasakit, may libre lahat. But sa ating sa Pilipinas, anong asahan natin dito? PhilHealth, magkano lang? PhilHealth, maybe bawasan yung medical bill mo ng 5,000, 10,000 hanggang 20,000. SSS, magkano lang? Kung tumanda ka na, magkano ang pension mo? 5,000? 7,000 per month? Enough na ba yan sa panggastos mo sa mga gamot mo kung tumanda ka na? So, tapos, nung bata ka pa, inabuso mo yung pera mo. Bili ka ng kape, naninigarilyo ka, punta ka sa bar, nagkalasing-lasing ka dyan. So, hindi mo pinaghandaan ang panahon na magkasakit ka. So, yun ang mangyayari sa'yo. Kasi, that's why, itong insurance, bilhin mo habang hindi mo pa kailangan. Bakit hindi mo kailangan? Kasi mas poor ang insurance pag hindi mo pa kailangan. Pag kailangan mo na, napakamahal ang insurance pagka hindi mo nakakayanin yan. Kasi nakita ko for example, insurance, pag edad ka pa lang ng 5 years old, 6 years old, ang insurance mo is only 1,000 pesos per month. Pag doon ka na sa, may iba pa nga, less than 1,000 pesos per month. Pag umedad ka na ng mga 50 years old, hindi na 1,000, nasa mga 15,000 per month, times 15. Mahal na. How much more if you're already 60 years old? So, napakamahal ang insurance. Kung tumanda ka na. Pero, kung i-compare mo yan sa kape-kape mo dyan, everyday sa mga mamahaling coffee shop, paninigarilyo mo, umiinom ka, pang bar-bar mo, mura lang ang insurance compare sa mga bisyo mo na walang kwenta. Parang naging dahilan pa na para maging reason na mangangailangan ka ng tulong pagdating very expensive. For example, if you go, may cancer ka, kukulangin na 10 million. May cancer ka, second stage cancer, third stage cancer, napakamahal. Unlike in other country, libre. Kung magkasakit ka doon, libre, wala kang bayad. Kumita ka pa kung magkasakit ka doon. Kasi may allowance ka, maganda yung medical facilities. Sa atin dito, sinong asahan natin? Government natin? Anong asahan natin? PhilHealth? Yes, ang PhilHealth makatulong, mabawasan konti yung babayaran mo, para mas malaki pa rin ang babayaran mo. Paano naman yung mga naghirap dyan? Okay na sa mga mayaman, kaya na magbayad ng mga ilang milyon para mabuhay. Paano naman yung mga simpleng mamamayan lang? Simpleng mamamayan, tapos mabisyo pa, palagi pang uminom ng kape, inom doon, shopping dito, one day millionaire, pag every 15 and every 30, makita mo sa mall, puno-puno ang mall. Pag 15, kinsina, or 30 ng buwan, ano mangyari? Puno ang mall. Bakit puno ang mall? Kasi sweldo. Ibig sabihin, mga one-day millionaire yan. So, mga one-day millionaire yan, wala silang disiplina pag financial management ang pinag-uusapan. Yan.